Kumusta mga kaslaiksik? Ngayong taon, tumutuntong na sa ika-75 taon ng sigalot sa Taiwan Strait, isang kwento ng pagharap ng isang maliit na bansa laban sa isang higante. Mula sa pagiging halos nakakaligtaang bahagi ng patakarang panlabas ng Amerika, ang Taiwan ay naging mahalagang bahagi ng pandaigdigang tunggalian. Ang isla ay umangat sa kahalagahan dahil sa pag-usbong ng China bilang makapangyarihang bansa at ang dominasyon ng Taiwan sa industriya ng semiconductors. Dahilan upang maging sentro ito ng laban para sa hinaharap ng teknolohiya at kapangyarihan. Sa gitna ng sigalot na ito, ipinangako ni Xi Jinping, leader ng China, na maibabalik ang Taiwan sa kontrol ng Beijing bago mag-2049, kahit na mga hulugan ito ng paggamit ng puwersa, habang patuloy na pinalalakas ng China ang kanilang mga ehersisyong militar at mga pagpasok sa airspace ng Taiwan. Nagiging mas malinaw ang banta. Bilang tugon, nagpalakas ang Estados Unidos ng suporta sa Taiwan sa paraang hindi pa nagagawa noon. Ngunit paano binago ng mga galaw ng Amerika ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Noong huling bahagi ng Abril, nagpadala ang Estados Unidos ng F-22 Raptors mula sa kanilang base sa Virginia patungo sa Kadena Air Base na matatagpuan malapit sa Okinawa. Ang Kadena ay kilala bilang Keystone of the Pacific dahil sa laki at estratehikong lokasyon nito. Ito ang pinakamalaking USAF base sa rehiyon na mayroong pinakamalakas na combat wing, ang ika-18. Ang base ay mayroong mahigit 7,500 tropa mula sa US Army, Navy at Marine Corps at umaabot sa higit 20,000 tao ang kabuuang populasyon kapag isinama ang mga kontraktor at mga empleyado. Ang Kadena na may 12,100 talampakang runway at 15 reinforced hangar ay kayang tumanggap ng anumang uri ng eroplano mula sa air fleets ng Amerika at Japan. Ang estratehikong lokasyon nito ay malinaw sa sino mang tumingin sa mapa. Ang base ay 400 milya lamang ang layo mula sa baybayin ng China at 480 milya mula sa Shanghai, ang pinakamalaking lungsod ng China. Matagal ng bahagi ng kasaysayan ng Kadena ang pag-host ng pinakamahusay na mga eroplano ng Amerika, kabilang ang F-15 Eagle noong 1979. Ngunit noong nakaraang taon, inalis ang F-15C at D squadrons upang bigyang daan ang mga mas bagong sasakyang panghimpapawid tulad ng F-16S, F-35s at kamakailan lamang ang F-22 Raptors mula sa 27th Fighter Squadron. Ngayon, may humigit kumulang 25 F-22 Raptors na nakaistasyon sa Kadena, isang makabuluhang bahagi ng kabuuang bilang ng Raptors sa serbisyo ng Air Force. Ang presensya ng ganito karaming Raptors sa Kadena ay nagpapakita ng seryosong pagtingin ng Amerika sa kasalukuyang banta sa rehiyon. Bukod sa Shanghai, malapit din ang Fujian Province ng China, kung saan matatagpuan ang Wuyishan Air Base na 600 milya ang layo mula sa Kadena. Ang Wuyishan ay dating nagho-host ng mga lipas na sasakyang panghimpapawid, ngunit noong Nobyembre, nakita roon ang makabagong J-20 Mighty Dragon ng China. Bagamat sinasabing ang deployment ng F-22 Raptors ay bahagi lamang ng regular na rotation, malinaw na ito ay tugon sa pagpapalakas ng presensya ng J-20 fighters sa rehiyon. Ang mga Raptors ay hindi lamang nagbibigay ng deterring presence, nagbibigay din ito ng kakayahan sa pangangalap ng intelligence. Ang paglipad malapit sa J-20 sa contested airspace ay nagbibigay ng oportunidad sa USAF na matutunan ang teknikal na aspeto ng J-20, kabilang ang pisikal nitong katangian at visibility sa advanced radars tulad ng AN/APG-77 AESA radar ng F-22. Ang deployment na ito ay nagpapakita ng pagpapalakas ng presensya ng Amerika sa rehiyon, hindi lamang bilang suporta sa Taiwan, kundi bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya upang kontrahin ang lumalawak na impluwensya ng China sa Indo-Pasipiko. Sa harap ng tumitinding tensyon, patuloy na pinatitibay ng Estados Unidos ang kanilang kakayahang depensahan ng kanilang mga kaalyado at panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa pinakamasamang senaryo, ang pagkakaroon ng F-22 Raptors sa rehiyon ay maaaring maging mahalagang sandata ng Estados Unidos upang panatilihin ang balanse ng kapangyarihan laban sa China. Sa mga wargames na nagmomodelo ng posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan,
Ang presensya ng kahit 2 Raptors lamang ay agad na nagbabago ng sitwasyon pabor sa Estados Unidos. Ang 25 F-22 Raptors na nakaistasyon ngayon sa Kadena Air Base ay isang seryosong banta sa plano ng China. Kung tuluyang salakayin ng China ang Taiwan at makialam ang Estados Unidos, ang labanan para sa isla ay posibleng maging pinakamalaking air confrontation sa makabagong panahon. Bagamat mas marami ang bilang ng J-20 Mighty Dragons ng China kaysa sa kabuuang F-22 ng Estados Unidos, ang Raptors ay may malinaw na teknolohikal na kalamangan. Ang J-20 kahit moderno ay hindi maihahambing sa stealth capabilities ng F-22, lalo na sa advanced radars nitong AN/APG-77. Ang F-22 ay mas mabilis at mas maniobra kaysa sa J-20 na nagbibigay ng kalamangan sa maikling o mahabang distansya ng labanan. Ang presensya ng Raptors ay hindi lamang mahalaga sa depensa ng Taiwan, kundi pati na rin sa Japanese Senkaku Islands na tinuturing ng China bilang kanilang teritoryo. Bagamat walang ibang bansa ang kumikilala sa claim na ito, patuloy ang mga agresibong galaw ng China sa paligid ng mga islang ito. Ang Raptors ay nagbibigay ng deterrent effect laban sa mga barko at sasakyang panghimpapawid ng China na maaaring magdulot ng destabilization sa rehiyon. Bukod sa F-22 Raptors, mas direktang nakikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa militar ng Taiwan. Ayon sa Taiwan Relations Act of 1979, nagbebenta ang Estados Unidos ng mga armas sa Taiwan upang matiyak ang kakayahan nitong depensahan ng sarili. Bagamat hindi opisyal na kinikilala ng Amerika ang Taiwan bilang isang bansa, nagsimula ng magpadala ng mga tropa ang Estados Unidos sa isla simula 2021. Noong Marso 19, 2024, inanunsyo ng dating Taiwanese Defense Minister na si Chiu Ko-cheng na ang mga espesyal na tropa ng Estados Unidos ay nagsasanay sa mga puwersang militar ng Taiwan sa mga isla malapit sa mainland China. Sa isla ng Kinmen, na matatagpuan 3 milya lamang mula sa lungsod ng Xiamen sa China, naganap ang pagsasanay sa paggamit ng mga espesyal na drones na bahagi ng layunin ng Taiwan na gawing mas moderno ang kanilang Special Operations Forces. Bukod dito, ang mga tropa ng Estados Unidos ay naroroon din sa lungsod ng Taoyuan upang sanayin ang mga puwersang Taiwanese. Ang American Institute in Taiwan na nagsisilbing de facto embassy ng Estados Unidos sa Taiwan ang nangangasiwa sa mga deployment na ito. Ang deployment ng tropa ay bahagi ng 2023 National Defense Authorization Act na nagpapahintulot sa pagsasanay ng mga tropang Amerikano sa kanilang mga Taiwanese counterparts. Sa parehong panahon ng pagdating ng F-22 Raptor sa Southern Japan, libu-libong karagdagang tropa ng Amerika ang ipinadala sa rehiyon bilang bahagi ng mas malawak na layunin ng depensa sa Indo-Pasipiko. Noong Mayo 5, nagsimula ang taunang balikatan exercises kung saan ang mga tropang Amerikano, Pilipino at Australian ay nagsanay sa mga isla sa Hilagang Pilipinas, kabilang ang Kalayaan sa Luzon Strait, isang mahalagang shipping lane malapit sa Taiwan. Ang mga pagsasanay ay naganap din sa Southern Philippines, malapit sa pinag-aagawang tubig ng South China Sea. Sa lahat ng ito, malinaw na ang Estados Unidos ay seryosong nakatuon sa pagpapalakas ng depensa laban sa posibleng agresyon ng China. Sa pamamagitan ng presensya ng F-22 Raptors, malapit na kooperasyon sa Taiwan at mga pagsasanay sa rehiyon kasama ang mga kaalyado tulad ng Pilipinas, ipinapakita ng Amerika ang dedikasyon nito na panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko habang naghahanda para sa anumang posibleng tensyon sa hinaharap. Ang balikatan exercises na may temang shoulder to shoulder ay isang mahalagang simbolo ng kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos, Pilipinas, Australia at France. Sa pagsasanay na ginanap sa mga isla tulad ng Kalayaan, mahigit 16,000 tropa ang lumahok upang paghusayin ang interoperability ng kanilang mga militar. Nilalayon nitong ihanda ang mga tropa para sa mga combined arms operations sa isang kapaligiran kahawig ng posibleng senaryo sa Taiwan. Ang pagsasanay ay nagpatuloy hanggang Hunyo din, kung saan ang mga sundalo mula sa Estados Unidos at Pilipinas ay nagdrill sa mga tropical jungle na nagpakita ng kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga hamon sa ganitong klaseng teritoryo at klima.
Bukod sa ground operations, nagsagawa rin ng multilateral naval exercises sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang desisyong ilipat ang mga pagsasanay mula Hawaii patungo sa mga isla malapit sa Taiwan ay malinaw na mensahe sa China. Ang mga aktibidad na ito ay tugon sa agresibong galaw ng China sa mga pinag-aagawang karagatan, kung saan madalas na bumabangga ang mga Chinese vessels sa mga bangkang pangisda ng Pilipino na sinusubukang itaboy sila mula sa kanilang international na kinikilalang teritoryo. Ang pagpapalakas ng presensya ng Estados Unidos sa rehiyon ay hindi lamang ukol sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Taiwan, lalo na't nagkaroon ng bagong liderato sa isla. Noong Mayo 20, 2024, nanumpa si Lai Ching-te bilang bagong Pangulo ng Taiwan. Siya ay mula sa Democratic Progressive Party, DPP, nakilala sa posisyon nitong kinikilala ang Taiwan bilang isang malaya at soberanong bansa. Ang DPP ay naniniwalang hindi kailangang magdeklara ng formal na kalayaan dahil ang kasalukuyang estado ng Taiwan ay isang umiiral na katotohanan. Gayunpaman, nais ng partido na palawakin ang partisipasyon ng Taiwan sa mga pandaigdigang organisasyon, bagay na mahigpit na tinututulan ng China. Si Pangulong Lai ay mas aktibo sa pro-independence na bahagi ng DPP noong siya'y alkalde pa ng Tainan. Tinawag niya ang sarili bilang isang pragmatic worker for Taiwanese independence. Gayunpaman, nag-moderate siya ng kanyang paninindigan sa pagpasok niya sa pambansang eksena. Sa kanyang kampanya at inaugural address, ipinahayag niya ang layunin niyang panatilihin ang status quo sa Taiwan Strait habang nananatiling bukas sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa ibang bansa. Sa kabila nito, hindi naging paborable ang halalan para sa China. Tinawag ng mga opisyal ng Beijing si Lai at ang kanyang running mate na si Xiao Bihim bilang separatist duo. Ayon sa mga ulat mula sa intelligence services ng Taiwan, sinubukan ng China na makialam sa halalan gamit ang mga operasyon sa impormasyon upang suportahan ang oposisyon na KMT Party. Gumamit ang China ng social media para palaganapin ang mga pro-China na naratibo at nagpakalat ng iba't ibang teorya ng konspirasyon. Halimbawa, kumalat ang maling balitang lason ang mga naangkat na baboy mula sa Amerika at mga akusasyon na ang gobyerno ng Taiwan ay lihim na kumukuha ng dugo mula sa mga mamamayan para sa paggawa ng biological weapon laban sa China. Bagamat walang malinaw na ebidensya na nagkaroon ng malaking epekto ang mga operasyong ito sa halalan, malinaw na layunin ng China na hadlangan ang pro-independence na agenda ng Taiwan. Ang tagumpay ng DPP ay indikasyon na hindi nagtagumpay ang mga hakbang na ito. Gayunpaman, maaaring ituring ng Beijing na ang pagkatalo nito sa eleksyon ay tanda na kailangang gumamit ng puwersa upang isulong ang layunin nitong muling pag-isahin ng Taiwan sa mainland. Habang lumalala ang tensyon, malinaw na ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito ay mas lalong tumitibay ang suporta sa Taiwan. Ang patuloy na pagsasanay sa rehiyon at ang pagpapalakas ng militar ng Estados Unidos ay nagpapakita ng seryosong determinasyon na protektahan ang rehiyon mula sa agresyon ng China, habang nananatiling nakabantay sa mga susunod na hakbang ng Beijing. Sa kasalukuyan ang paglakas ng presensya ng tropa ng Estados Unidos at ang deployment ng F-22 Raptors sa rehiyon ay malinaw na mensahe na hindi papayagan ng Amerika na baguhin ng China ang status quo sa Taiwan Strait. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng Beijing ang hakbang na ito, na nanawagan sa Estados Unidos na iurong ang kanilang mga puwersa sa rehiyon kasabay ng babala ng posibleng mga kahihinatnan kung hindi ito susundin. Samantala, malugod na tinanggap ng mga kaalyado ng Amerika tulad ng Japan, Pilipinas at Australia ang mga bagong deployment at military exercises. Ang pag-host ng Japan sa F-22 Raptors sa kadena, pati na rin ang aktibong pakikilahok ng Pilipinas at Australia sa mga pagsasanay ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang nagkakaisang tugon laban sa anumang hakbang ng China laban sa Taiwan. Bagamat itinuturing ang F-22 Raptor bilang pinakamahusay na combat aircraft sa mundo, may kaakibat itong panganib sa lokasyon nito. Ang Kadena Air Base ay nasa loob ng saklaw ng libu-libong missiles ng China, kabilang ang ballistic at cruise missiles, na maaaring gawing target ang mahalagang infrastruktura nito. Sa kaso ng tensyon o labanan,
ang pagkawala ng kahit isang Raptor ay magiging napakalaking kawalan dahil hindi na maipagpapatuloy ang produksyon nito ng mabilis. Ang China, na may mas maraming bilang ng J-20 Mighty Dragons, ay maaaring magsakripisyo ng ilan sa kanilang mga sasakyang panghimpapawid sa unang bugso ng labanan upang lumikha ng pagkakataon para sa ikalawang bugso. Ang kadalasang limitadong saklaw ng F-22 Raptors ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga base tulad ng kadena sa mga operasyong militar ng Amerika. Matagal nang napansin ng China ang kahalagahan ng overseas bases para sa logistical support ng Amerika, isang aral na nakuha nila mula sa Gulf War noong 1991. Kung masisira ng China ang kadena o ang mga sasakyang panghimpapawid dito bago pa man makalipad, maaari itong maging isang malaking dagok sa operasyon ng Amerika sa rehiyon. Habang ang iba pang mga leader sa mundo, tulad ng sa Europa, ay nanawagan ng kalmado sa rehiyon, malinaw na hindi mababawasan ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos sa hinaharap. Para sa China, ang Taiwan ay simbolo ng historical humiliation na kailangan nilang mabawi upang makamit ang kanilang layunin bilang pandaigdigang kapangyarihan. Para naman sa Amerika, ang Taiwan ang susi sa pagpigil sa pagpapalawak ng Chinese military at mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ng ekonomiya nito. Sa status quo, hawak ng Estados Unidos ang kalamangan sa kanilang tunggalian laban sa China. Gayunpaman, ang patuloy na military build-up ng China at ang agresibong galaw nito sa rehiyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng maliit na islang ito sa pandaigdigang geopolitics. Ang kasalukuyang kalagayan ay nagpapahiwatig na ang tensyon ay magpapatuloy at ang Taiwan ay mananatiling sentro ng isang mahalagang laban para sa kapangyarihan sa Asya at sa mundo.